Naman tayo dito. Ito naman po ang dumako tayo dito. Ito naman po bilang pagtatanggol po kay Ma'am Jinky Luistro. Tila sinisira po ang ating Jinky Luistro, ang pinakamagaling nating congressman, ang talagang dumayukdok sa pagkatao ni Sara Duterte at ni Digong. Kulong sa House Detention Facility si Bawan, Batangas Mayor Ryan Dolor matapos maaresto sa bisa ng inilabas na Contempt and Detention Order ng House Committee on Public Accounts. Ayan po, nakakulong na po si Mayor Dolor. Yan. Ito po yung bumabanat kay Ma'am Jinky Luistro. Sus Mariosep. Sa mga nagtatangka po kay Ma'am Jinky Luistro, wag na po kayong magtangka. Okay? Wag na po kayong magtangka. Kasi po, hindi nyo magagawa na mapabagsak si Jinky Luistro ngayon. Kahit ilang milyon pa ang gastusin nyo, napakagaling na congressman yan. Di ba? Tama, mali? Oh. Bagamat simula na ng campaign period ng mga local candidate ngayong Biyernes kasama ang mga kandidato sa pagkakongresista, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang magiging pagtutok sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay impeachment prosecutor at House Minority Leader Marcelino Libanan, nirerespeto nila ang naging pagtutol ni Senate President Francis Escudero sa kanilang mosyon na humihiling na maglabas na ng writ of summons para sa vice-presidente, pero maghihintay pa rin sila ng formal na tugon mula sa Senado bago ikasa ang susunod nilang hakbang. Ang isa pang prosecutor na si House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor nanindigan namang dapat ay nasa Pilipinas ang pangalawang pangulo kapag nagsimula na ang impeachment trial. Anya, naiintindihan nila kung bakit nasa the Netherlands ngayon ang vice-presidente, pero ipinaalala ng kongresista na mayroon din siyang obligasyon sa bansa. Sarap buhay! Sarap buhay eh! Sarap buhay sa dahig! Palokaloka lang! Palokaloka lang sa dahig! Palokaloka lang siya doon, palokaloka. Tala kasalukuyan nang nakapilit sa detention facility ng Batasang Pambansa si Bawan, Batangas Mayor Ryan Dolor. Mula sa Los Angeles, California, inaresto ang alkalde pagdating niya sa NAIA Terminal 1 kaninang madaling araw sa bisa ng Contempt at Detention Order ng Kamara. Matatanda ang pinatawan siya ng contempt ng House Committee on Public Accounts. Ayan po, yung public accounts po ni Paduano, binabaliwala niya, tinaguan niya. So, si Paduano, alam nyo naman, parang hindi nyo kilala, Mr. Contempt, sa pool. Sa pool. Kasi marami pong misteryoso na mga transaksyon. Eto pong si Dolor, di umano, dito sa hearing. Madami po sa Batangas na mga misteryosong transaksyon. At yun nga, pinapatawag siya sa Kongreso para magpaliwanag. Abay, binabaliwala eh. Abay, Batanggenyo daw siya. Hindi nga magkapunta eh. Magkakain na lang ng lome. Ayun, nasa kote. Sa panganib at apoy, laging nakaantabay para lang mailigtas pamilya mo at bahay. Ala sa kote. Kahit may dala ka pang 29 ay hindi uubra, salang-sala Dahil sa patuloy na pagbabaliwala sa investigasyon ng komite ukol sa privatization ng Bawan Waterworks System. Biro nyo po, yung privatization ng Bawan ay talagang misteryoso. Pinrivatize po ang Bawan Water System. Yan po ang kinu-question ng mga constituents. Why oh why? Di magmamahal ang patubig. Sa Batangas pa naman, nagkalat dyan ng mga pananim. Kapag hindi maganda ang panubig, pag hindi maganda ang mga panubig, parang babaeng matutuyot. Ang bumbero ng Pilipinas, bayani ng ating bayan. Kahit anong unos, sila'y handang Kapag di nadidiligan parang hindi mo maintindihan. Kailangan laging nadidiligan Kailangan laging
Sintigas ng 29. Patungkol naman sa mga overseas Filipino worker, ikinalugod Okay, ito na po yung kay Dolor. Ayan po yung kay Dolor, ha. Basahin po natin. Ayan. The House Committee on Public Accounts issued the contempt order on March 17 during a hearing on alleged misuse of public funds. Potek, oh. Misuse. Alam nyo mga tigabawan? Ha? Luistro na kayo dyan. Luistro. Galing ako dyan sa Bawan. Magluistro na kayo dyan. Ay, nako. On alleged misuse and public funds, irregularities in Dawawan Municipal Government. Ayan. Napoleon Taas confirmed the detention of Bawan Mayor Ryan Dolor, who was taken into custody upon arrival of NAIA Terminal 1. Ayan nga po eh. Oh. Ito po kasi ang kaso niya. The investigation is stemmed from House Resolution 2148, which seeks to conduct a probe into the alleged of misuse of public funds and irregularities in the Bawan local government dealing with Aqua Data Inc. Ayan po yung nagpag-deal daw di umano itong si Dolor sa Aqua Data Inc., a water utility provider in the municipality. Aba, nakipag-best friend. Citing the commission audit, the panel said the contract between the municipal government and Aqua Data allegedly lacked illegal and financial basis, and the company failed to meet pre-qualification o criteria. Aba pala, ito pala pamali. Palmali ito. Kahit pala hindi pwede patok gobyerno, abab diretso kasi backup kay mayor. Ito pamali. Aba, masama to. Gawa-gawa mali para pamali. Gabi ka, Mayor Dolor. Pawa ka, idol mo Duterte, ha? Pamali. Wala ka gawa, tama. Pamali. Pamali. Michael Yang, Aqua Data, Dolor, pamali. Hindi tama yan. Pamali. Walang kaba, walang korona, ngunit may pusong dalisay. Buhay ang kapalit, mailigtas ka lang sa buhay. Ayan po, si Mayor Dolor, ano mo maganda na? Ayan po, si Mayor Dolor, nasa kanlungan na po ng ating Kongreso. Siya po ay naglilimlim upang sagutin ang mga kasong ibinibintang sa kanya dahil sa pakipag-best friend sa Aqua Data na ginawa nila for privatization ng regarding tubig o water diyan sa Bawang Batangas. Ano ba? Magluwistro na lang kayo diyan. Napakagaling ng mga yan. Mga to. Congressman Luistro, number 1. Yan ang iboboto niya dyan sa Bawang Batangas. Ang team song nila, ikaw lang ang aking bawan. Luistro ang inyong kailangan. Siya ay may katalinuhan, ang gumiba sa mga Duterte yan. Ikaw ang aking bawan. ABP, ang lagi niyo maaasahan. ABP, sanay inyong
dumako naman tayo sa nakawan uli. Wala tayong basta Duterte, nakawan. Dep, eto na ha. Papaalala ko na naman sa inyo kasi nakakalimutan na natin ng impeachment eh. Napopokus tayo sa lantang gulay na si Digong. Eto po, yung gatas para sa estudyante, akalain mo, ginatasan pa? Diba? Makaka-relate kayo dito. Lalo na yung matatanda dyan, yung nagjowa ng bata, akala nila, yummy pa sila. Diba? Yung pala ginatasan lang. Sugar mommy. Asukarera papa. Na leche que me puta. Okay? DepEd. 5.69 billion. Putik na naman. Bilyon sa mga Duterte. Bilyon. Feeding program. Undelivered milk. Expired Nutribans 2023. Kalupit naman, oo. Napakagaling talaga na DepEd Secretary ng Mesayad na si Sara. Ang galing ano po. Nagpa-feeding program ang Impactita. Tapos, hinayaan lang pong mabulok ang mga pagkain para sa estudyante. Napaka-brainy, no? Napaka-brainy, no? Kita mo ngayon, sinisingil na kayo, mga hayop kayo. Sinisingil na kayo sa mga pagnanakaw nyo. Mauubos kayo. Sabi ko sa inyo, mauubos. Ayan, no? Kaya yung mga bata, lumaki ng mga tanga na yung mga bata, simula na nag-sekretaryo si Sara eh. Bagsak tayo sa pesa eh. School division offices distribute the delayed or near expired food items. Putik naman, no? Yung mga kabataan, papainumin mo pa ng malapit na mag-expired. Putik naman, no? Ano ba naman? Ulitin ko ulit, ha? School division offices distribute the delayed or near expired food items in any way so they don't go stale, para hindi na po masayang o mapanis, without properly identifying the undernourished students to feed. Wala man lang pong data, wala man lang pong survey kung sino po talaga ang mga malnourished na mga kabataan na pwedeng pakainin. Apakabobo! Ginaya mo na nga yung Nutribans ginaya mo na nga yung mga Nutribans ng Marcos. Bobo ka naman. Eto na po, sa mga kumakain, pasintabi po. Umalis muna kayo, mag-abroad muna po kayo. Sa mga kumakain, medyo masalimuot po ito. Mag-abroad muna kayo. Mag-abroad muna kayo, magpakalayo-layo kayo. Sa mga hindi magla-like, bahala kayo sa buhay nyo dahil alam nyo na, pag hindi kayo nagla-like, ewan ko na lang kung baka may mangyari sa inyo. Pagising nyo, may zipper na kayo sa bibig, bahala kayo. Gano'n na naman. Hindi sa tinatakot kayo, pag gising nyo, may zipper na kayo sa bibig. Diba? Hindi ko kayo tinatakot, ha? Diba? Tapos, gulat kayo, umiinom na kayo sa mata. Nihirap nun, no? Pag gulat nyo, umiinom na kayo sa mata. Kaya mag-like na kayo. Tapos pag atsing nyo, putik, lumabas sa tenga, oh.
Sinasabi ko lang, malay nyo. Hindi natin masabi ang buhay. We cannot predict what is happening for our, for tomorrow, We cannot predict it. Maybe now, maybe later, maybe tomorrow, maybe this time. Baling wiku why that when wiku that when. Aba, matitigas talaga ha. Kahit anong sabihin ko, hindi pa rin nag-like. Bahala na kayo sa buhay nyo. Tigas talaga. Tigas. Kala ko matatakot na. Wala pa rin nag-like. Salamat. Mabuhay kayo. Pagpalain kayo ha. Pagpalain kayo. Makarahos ka na kayo sa buhay. Ay, Christina Iozol. Maraming salamat, Christina Iozol. Thank you. Yolo, pakijakit si Miyu. Ayoko nga. Kaya mo siya dyan. Ito na. State auditors. Ito na po. State auditors identified at least 21 school divisions in 10 regions where one or all Hoy! Hoy! Nakalive ako! Hindi kayo pababayaan, ABP. Kasama nyo sa kahirapan. Bawat tunog ng sirena, buhay Nak ng butete, oh! Ano yung tao, eh? Isit! Sa init ng laban, hindi sila umaangat. Hirap na nga ako mag-English, sinabayan pa. Buti kang hirap-hirap basahin na nga mga English na to. Oh! Ulit na naman ako. Puti ko. State auditors identified at least 21 school division and 10 regions where one or all of the following were found. Ito na po yung natagpuan. Ito, maganda po ito ha. Nutribands with molds or insects. Sarap, man. Iba talaga pagtatak Duterte. Iba talaga, no? May pinagmanahan talaga si Sara eh. Wala akong masabi kay Sara. May pinagmanahan yung bigas natin, may gamu-gamu dati, di ba? May mga palaman. Pag isinahin mo yung bigas natin, kung hindi styrofoam, merong palaman yung bigas na galing China. Di ba natatandaan nyo yan, panahon ng pandemic? Yung bigas ni Digong, pag sinaing mo, pagkagat mo may lasa, yummy, ice cream yaki. Tandaan nyo yun? Pagtakal mo kung gano'n, no, pak. Pag gano'n, uy, sarap naman na ito kung ano mo, mami. Sabi ko sa nanay ko, mami, you so love me. Ang sarap naman na ito, may mga pasas. Ano ba mga pasas? Hindi ka pa ako nakakabili ng ulam, ano ba mga pasas? Ito na, oh, ang sarap. May itim-itim, pasas, ang yummy. Bakit nagkapasas yan? Stupid. Di ba pasas to? Tignan ko nga. Hey! Insekto yan! Tataka-taka ka! Duterte pa more! Sa mata ng Pinoy, hindi gaanong napapansin. Kaya dapat sa Kongreso, sila ang iluklok natin. Di ba? Tapos kumain ka naman ng, kung talaga wala ka ng pera, si Digong, pinakain tayo ng styrofoam. Yung may styrofoam na bigas. Para daw 1 week, hindi tayo magutom. Napakatalino. Di ba? Sinasaing natin, putik styrofoam pala. Pag kinain mo, 1 week ka talagang busog. 1 week, busog ka. Hayop. Stupid.
Oh, ito na yung ginawa. Ito na yung ginawa ni Sarah. Idol na idol si tatay. Nutribuns with molds or insects. Ooh, yummy. Ito pa, rotten food. Ooh, nabubulok na pagkain. Wow, wow, wow. Ayop. Unhygienic packaging. Ayop, unhygienic packaging. Galing ni Sarah, no? Styrofoam. Oo nga, styrofoam. Kasi sa sa mga na yun, sa Europe, ang tawag namin styrofoam. Alam mo naman ako styrofoam. Silent M. Pasensya ka na. Alam mo naman ako, slang ako styrofoam. Silent M. Diba? Ito daw, unhygienic packaging. Kita mo katanga ni Sarah, mamimigay ng sopas. Sabi sa estudyante, okay, sahod na. Sabi dito nilalagay yung sopas. Napaka-unhygienic niyan, Sarah. Saan ka makakakita? Hygienic ba yan ganyan? Ha? Namimigay kayo ng sopas, dito mo lalagay. Ano klaseng vice-presidente kaya to? Ha? Pinapila yung bata, lalagay mo sa pala yung sopas? Ano ka? Ha? Ano yan, Bake Mac? Hoy! Tol, kita tayo ha! Okay. Crisulo, Tol! Ay, mag-subscribe kayo kay Utol Crisulo ha. Oo, magkita tayo. Masyado na kayong mayayaman eh. Hindi nyo na. Mayayaman na kayo, Tol eh. Kita-kita naman tayo. Hindi na tayo nagiinom oh. Mayayaman na kasi kayo eh. Tambarera, Random Videos. Maraming salamat po. Ayan, si Utol Crisulo. Magkita na tayo. Si Jake Magnus, may kotse na. Ako na lang, e-bike. Magkikita tayo ha, magkita tayo. Iset mo. Iset nyo. Diyan na lang sa malapit. Sa malapit ha. Tawagan mo si BMT. Kaya pa ba lumakad ni BMT? Tol, sorry ah. Joke lang. Batang Maynila. Okay. Okay pa ba si BMT, Tol? Hindi na daw Batang Maynila. Batang maintenance na raw eh. Stupid. Kita tayo. Busy lang eh. Sige. Sked mo na lang doon sa GC. Isim sa JC. Ayan po unhygienic packaging. Namigay ng sopas, nilalagay sa palad. Ang galing. Kaya nire-respeto ko pa ngayon si Marrojas. At least, si Marrojas, di ba? Umiinom sa plato. At least nakakainom sa plato. Kumakain sa baso. Di ba? Oh. Ito si Sarah. Pamila. Mga bata, pilan na. Mamimigay ng sopa si BP. Okay po, Ma'am BP. Ganun. Takal. Ito na pa. Food with doubtful dates of manufacturing and expiry. Biro mo, papakainin mo yung mga bata, walang date ng expiration. When it comes to food, siyempre, alam naman natin, pagdating sa food, sensitive yan. Kasi pinapasok natin sa ating, katawan. Pinapasok natin sa body. Kaya, kung mamimigay ka, lalo na government official ka, sisiguraduhin mo, gamot ay laging bago. Sa generic pharmacy, mali eh. Ang bumbero ng Pilipinas, bayani ng ating bayan. Kahit anong unos. Malay, commercial yun. Naalala ko kasi si Ma'am Meleng Gamboa eh. Sorry. Si Ma'am pala. Diba? Kung magpapakain ka, syempre, meron kang, syempre, pag-aaral dyan at yung mga talagang fresh. Diba? Fresh na fresh. Fresh na fresh. Mga kabataan yan eh. I-intake ng mga kabataan yan.
'Di ba? Kung naiintake ng mga kabataan, yung katulad ng kinakain ng mga DDS, sabi ni Utol Chris Iulo, tubig ng aircon, boy bawang, ay pusang ama. 'Di ba? Oh. Non-delivery or delayed delivery of food item and pasteurized milk. Yan pa ang mahirap po dyan. Okay? Yung pasteurized milk. From the word pasture, the scientist of the inventor of pasture. Pero huwag natin pag-usapan yon. Okay? Huwag natin pag-usapan yung pasture diyan. 'Di ba? Basta ang importante, meron tayo ditong pasture na may hawak ng vibrature. Sila'y handang lumaban. Walang kaba, walang korona. Ngunit may pusong dalisay. Buhay ang kapalit. Mailitas ka lang sa buhay. ABP ang lagi. 'Di ba? Mahilig talaga si Sarah sa mga pasture. 'Di ba? Pasture, vibrator, ang sanlibutan. Pero kidding aside po kidding aside. Pag mamimigay ka po ng milk, pwede nga po yan 2 oras, 1 oras mapapanis na. Depende po yan sa kinalalaglan niya o yung shelf na in which you gonna put that milk. So, it will preserve and be not panis. Okay? Si Sarah, walang ya. Namimigay ng near expired. Biro mo ba? Biro mo, mamimigay ka near expired. Kadiri talaga. The findings were for 2023, the first and last full fiscal year of the DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte. Although the SBFP has been running for many years. The SBFP is a program that provides nutritious foods to undernourished students in public elementary schools. The food items that children are served include hot meals, bread, fruit, eggs, sweet potato, and pastured milk. Kumbaga, matagal na pong program to ng gobyerno. Simula na naman ang pumasok si Sarah, nilagyan na naman ng korupsyon. Ang galing! Ang galing, di ba? Alam nyo po yung Ghost Scholar. Matagal na yung Ghost Scholar. Pumasok si Sarah, ginawa ng nakawan. Pagpapagawa ng classroom, matagal nang ginagawa ng DepEd. Pumasok si Sarah, inapprove lang yung bidding, binigay yung pera, walang nangyari sa building. Ngayon, eto naman po tayo. Eto pong pagpapakain sa ating mga kabataan, matagal na pa po palang ginagawa. Pumasok si Sarah, nagawa na naman niya ng korupsyon. Inipon niya ng inipon, bumili ng maramihan, 5 billion. Kasi hindi po masisira to kung accurate po yung pagbili mo. Kung ang pagbili mo sapat lang sa susuplayan mo dahil gumawa ka ng survey, gumawa ka ng monitoring kung ilan lang ba ang estudyante na talagang malnourished, so yung purchase mo ay sapat lang para sa mga malnourished children. Ang ginawa po ni Sarah, bumuli po siya ng maramihang bultuan. Kasi pag bultuan rin ang perang nakaw. Biro mo, yung mga matatagal na programa ng DepEd, ginamit na paraan ni Sarah para makanakaw. Ito the following are among the worst findings by COA. Ito daw po yung nakita ng COA ang worst findings in a specific school. Ito na po kikilabutan kayo dito. Bulacan, food items were
either rotten, unripe, or crushed. Either bulok, hilaw, or talaga pong hindi mo na makain. Aurora. Sa mga taga-Aurora, ang binigay daw ni Sarah, may insekto inside Carabon, Milky Band, and E-Nutriban. Ang sarap. May palaman. Shoutout sa mga taga-Aurora. Quezon City. The food items were not compliant with the prescribed food types and weights. They were not individually wrapped. Hindi daw po nakabalot, maigi. Oh. Palawan, as early of December 2022, the SDO paid the full month of 25 million to the supplier for its 2023 purchase. Goods amounting to 1459 million were delivered late. Nagbayad daw po sila Sara ng 25 million. Pero ang inano lang, goods, 14 million. Pero bukod pa doon, late pang na-deliver. Galing talaga ni Sara. Camarines Sur, procurement. Contracts were not yet signed. Yung procurement po, pag magbibidding po, kailangan magpapirma. Were not yet signed. So 98 million worth of milk products were not delivered. Mukhang hindi po nagkasundo sa kickback si Sarah. Kaya hindi pa napirmahan. Siguro, hindi sila makapagkasundo. O, akin na yung 15% yan, 20%. Hindi po ma'am, 5% lang po kayo. Pero mo yung mga ganung, yung pagkain sa bata, binibigyan pa nila ng nakawan ni Sarah. Grabe po, no? Miski para sa mga estudyante po, kinakat kong pa ni Sarah ng kickback. Antindi po. Antindi po. Misamis Oriental, E-Nutribans had molds and discoloration even a couple of days before the expiry dates. Ang galing. Yung tinapay daw, iba na kulay. Biro mo, pabulok na papakain mo sa bata, iba na kulay. Biro mo, mahirap ka. Mapipil mo, lalo kang mahirap eh. Grabe, no? Iligan City, boxes of food items showed expiry dates later than expiry dates of the food inside, thus misrepresenting information on safe consumption. Biro mo, tinampered pa ang expiry date. Intentional talagang lalasunin ng mga bata. Tinampered pa. Boxes of food items showed expiry dates later than expiry dates of the food inside, thus misrepresenting information on safe consumption. Wow! Galing! In some instances, school division offices had to distribute the already delayed food items without regard to the feeding program guidelines. Basta lang po sila nagdi-distribute kahit po walang guidelines sa feeding program. Kasi pag feeding program, meron pong guidelines yan. Sa agahan, ito papakain mo kung saging o sopas. Sa tanghalian, ito papakain mo kanin, manok. Meron po yan diet na tinatawag. Sila deliver na ng deliver. Siguro nagaul na sa oras. Kumita na ng kumita. I-distribute na yan, mga paris na. Kumita na tayo yan. This led to the non-completion of the full cycle of the feeding program for its targeted beneficiaries. Hence, the maximum benefits from the program may not be attained. Ayan po nakita ng COA. My God! Grabe po.
Grabe po. Lagi po natin sinasabi dito, magnakaw ka na sa infrastructure. O, alam naman natin, bawal ang pagnanakaw. Pero, kung ikaw naman po ay talagang kahit papaano may puso pa dyan sa puso, may kabutihan pa sa puso mo. Wag naman ang mga kabataan. Wag naman po yung mga kabataan ang nanakawan mo. Kasi mga kabataan, walang muwang yan. Walang muwang tong mga to. Musmus yan. Yung iba nga, kaya nga may program kasi malnourished. Tapos ikaw, wala kang puso na nakawan mo pa yung mga kabataan. Tapos papakainin mo, malapit mapanis, nangingitim na yung tinapay. Tapos magbibigay ka ng sopas, walang balot, nakasahod lang yung mga bata. Biro mo, gumastos po siya dito ng tumataginting 5.69 billion na matagal na po itong ginagawa ng DepEd. Ngayon, pinasukan ni Sara ng korupsyon, nag-order ng gatas, nag-order ng mga produkto na wala po siyang survey, monitoring kung ilan ang malnourished, ilan ang papakainin. Nasayang lahat ng pera, napanis ang iba. Sa sobrang taranta siguro nila, binago pa nila yung expiry date. Kita mo kawalang yaan, gusto pang patayin yung sambayan ng Pilipino? Sa gitna ng dilim, may liwanag. Tapos ayaw nyo po ma-impeach yan. Hindi po tayo magsasawa araw-araw, ipaalala sa atin ang napakalaking korupsyon ni Sara, ang napakalaking kawalangyaan ni Sara, at napaka-irresponsableng vice-presidente sa buong itinala sa Pilipinas na history. Na dumating sa sigaw ng saklolo. Alam mo, ang sakit po nun eh. Pagdating po sa kabataan, soft tayo dyan eh. Kung normal ka na tao, may mga anak ka rin eh. Soft ka dapat dyan sa mga kabataan. Pero mo, kabataan, ginawa mo pa nakawan, tindi ng mukha mo. Tinigagad ang hinain sa panganib at apoy. Laging nakaantabay para lang mailigtas pamilya mo at bahay. Ang bumbero ng Pilipinas, bayani ng ating bayan. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas,